Thursday na tayo ngayon, huling araw din ng Abril 2026. Sa ulo ng ating mga balita, dalawang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara. May probable cause ayon sa House Justice Committee. Dami ng pamilyang Pinoy na nagsabing sila ay mahirap bahagyang nabawasan, sabi ng Octa survey. Pangulong BBM pinalawak pa ang maternity benefits ng PhilHealth simula ngayong araw. Krimen sa bansa bumaba ng 50% sa ilalim ng Safer Cities Initiative ng pamahalaan. Kaya pala kahapon may na-ambush. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Faith Salaver Clamor. At Angelo Palmona sa ritali ng mga balita. Idineklara nga ng House Committee on Justice may probable cause o sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara. Unanimous ang naging pasya ng komite makaraang paboran ng lahat ng 53 members ng Committee on Justice. Ang mosyon ay deklarang may sapat na batayan ang naturang mga reklamo. Kahapon ang huling pagdinig ng komite kaugnay ng impeachment complaint kung saan tinalakay ang manoy death threat ni Vice President Inday Sara Duterte sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, muli namang magpupulong ang komite sa May 4 para sa pinalaulat bago ito ipresenta sa plenaryo para pagbotohan at maiakyat sa impeachment court. Hindi naman binuksan sa pagdinig ng House Justice Committee kahapon ang selyadong green box mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni VP Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Ito ay makarang ibasuran ng komite ang motion ni Representative Laila de Lima na silipin ang laman ng naturang kahon bilang bahagi ng impeachment proceedings. Nakakuha lamang ng 6 na botong pabor ang motion ni de Lima habang 38 naman ang kumontra at walang nag-abstain. Magugunite ang isinumite ng BIR ang nasabing green box noong Abril 2022 ngunit hindi ito binuksan dahil maaari lamang umanong gawing isang executive session ang paglalabas ng mga sensitibong tax records at hindi sa isang pampublikong pagdinig. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So ruled. Let it be placed on the record that the committee will not open the box. Hangwak niya ang box. Box. Oo. Sample nga. Kaya sabi Hawak nga, niya ang box. sabi ni Congressman Marcoleta, huwag mong bibitiwan ang box. Akala ko I need an explanation, I need an acceptable. Sabi daw ni Popo yun. Ni Piolo. Ni Piolo ba Huwag yun? daw tayo magagamit ng mga pop culture lines. Sinabi na ni Representative Po na sana daw sa pagdinig, wag naman silang gumamit ng mga pop culture lines kasi seryosong talakayin dapat ang ginagawa doon. Kaya Piolo dapat. Piolo. Hindi Popoy. Hindi Popoy. Bawal din maghawak mo ang beat. Kinestyon naman ni House Justice Committee Chair, Congresswoman Gerby Luistro, kung sino ba talaga si BP Inday Sara sa harap ng mga kinasasangkutan nitong issue. Sa kanyang opening speech sa impeachment hearing kahapon, sinabi ni Luistro, ang issue ay hindi lamang tungkol sa discrepancy sa financial records kundi sa karakter ng Vice Presidente na siyang nag-utos na ipapatay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Git ni Luistro, dapat linawin ni Vice President Sara kung siya ba isang public servant na sumusunod sa batas o isang leader na naniniwalang siya'y higit pa sa batas. This is now about character. Sino ba talaga ang vice-presidente? Siya ba talaga ito? Ang vice-presidente? Ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas na malinaw na nagbanta sa buhay ng presidente na nag-utos na patayin ang presidente. Siya ba itong uhaw sa karahasan
na nakuha pang magsalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng presidente. Kaya ngayon, partner, ingat ka ha. Huwag ka magsasabi, gugulpihin kita pag ginulpi mo ko. Krimen na pala yan, Krimen na partner. pala, oo. Yung mga conditional, Nakakatakot na yung mga ngayon. conditional threat na yan, partner, yung pala ay isa ng uri ng pagbabanta pala. Oo, no? nakakatakot. Pag ginulpi mo ako, tandaan mo, gugulpihin Oo. kita. Oh, delikado Ang hirap, yun. delikado talaga Oo. ngayon. Mag-ingat-ingat tayo sa mga linyahan Oo. natin. Pag hindi ka nagbayad, matandaan mo ha. Tandaan mo ha, pag hindi ka nagbayad ng utang ha. May utang ka pa rin sa akin. Yung mga ganyan pala, partner, banta na pala yan. Ano, ha? Ay, nako, nakakatakot Oo. nga, partner, no? Ang Oo. dami naglalabasang mga ganyan Mga ngayon. ganung mga mga anggulo, ano ha? Oo. Pero ang tanong pa rin ano ang kaibahan ng aresto sa hinuli? Spelling, tsaka language na Mag-e-enroll na nga ako ng law, partner. Tuloy tayo sa mga balita. Nagbabala si Liberal Party List Representative Laila De Lima sa inilarawan niyang mas malawak na pattern of violence sa loob ng pamilya Duterte. Sa tingin ni Laila De Lima, hindi nag-iisa si VP Sara Duterte sa kanyang pamilya na nakikitaan ng pagiging violente. Ginawa ni De Lima ang pahayag sa isang manifestation sa pagdinig ng House Committee on Justice ng talakayin ng naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong BBM. First, Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay De Lima, mayroon ding kumakalat na video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na sinabi nitong gusto nito ang ulo ni PBBM. Hindi lamang anya ito isang banta sa buhay ng Pangulo kundi lagim na kinakaharap ng bansa sa ilalim ng isa pang Duterte. Gate ng Lady Solo na nagpapakita lang ito na may history of violence, may proclivity, may tendency to violence ang pamilya Duterte. Dagdag pa ni De Lima, iisa lamang ang hulma ng magkakapatid na mula sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kusidiya ngayon ng ICC dahil sa war on drugs na pumatay ng libo-libong mga Pilipino. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Joel Jokno, diversionary tactic lamang ang paghahain ng reklamo ni Attorney Mans Carpio laban sa matataas na opisyal ng Bangko Sentral at Anti-Money Laundering Council, gayon din sa ilang mambabatas. Ito ay may kaugnayan sa manoy paglabag sa Bank Secrecy Law dahil sa mga inilabas na bank record ni na Carpio at BP Inday Sara sa impeachment hearing ng Kamara. Ayon kay Jokno, taktika lamang ni Carpio ang pagsasampa ng kaso para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment proceedings. Kasabay nito, muling iginiit ni Jokno na naaayon sa konstitusyon ang subpina ng House Committee sa AMLAC para humingi ng detalye tungkol sa financial transaction ng mag-asawang Duterte Carpio. Madam Chair, I think it's pretty clear na itong pagsasampa ng reklamo laban sa atin ay isang diversionary tactic. Gusto nilang malimutan ng taong bayan kung bakit tayo naririto. Sana po huwag tayong madala. At ako po, I can speak for everyone else who has been charged. Hindi kami natatakot at hindi kami ma-intimidate. Itutuloy po namin ang amin tungkulin bilang mga members ng Committee on Justice at representatives ng mga sambayanang Pilipino. Hindi lang banta kundi isang impeachable offense. Ito ang giniit ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor kaugnay sa banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang opisyal na anya ay hindi lang krimen kundi isang impeachable offense. Ayon kay Defensor, may tuturing ang banta ni Inday Sara bilang betrayal of public trust and high crime sa ilalim ng impeachment standards, lalo pangat siya ay pangalawang pangulo ng bansa. Itinuturing din ng kongresista ang kill threat laban kay PBBM na banta sa pambansang seguridad at katatagan ng pamahalaan. Ginawa ni Defensor ang pahayag matapos mapakinggan ang ilang video at audio recordings ng banta ni VP Sara kabilang ang kanyang online news conference noong November 2024. Sa naturang pahayag, sinabi ni Sara na may kinontak na siyang assassin sa pagpatay kay PBBM, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. May lead na. Alam na ng National Bureau of Investigation ang pagkakakilanlan ng hitman na manoy kinontrata ni Vice President Inday Sara para sa sinasabing assassination plot nito laban sa Pangulong Bongbong Marcos kapag siya ay napatay.
Bagamat tumangging pangalanan, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, may ilang personalidad na silang under surveillance. Ayon kay Matibag, ang umano'y hitman ay posibleng isa sa 500 security detail ni VP Sara. Kinabibilangan ito ng mga aktibo at dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Giit ng direktor ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Nakikipag-ugnayan sila sa iba pang mga ahensya para makilala na ang naturang hitman. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po? And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan. But we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Ay, nako. Galing ng NBI. Hanapin nyo na muna si Atong. Sabi, bumaba daw yung crime rate. Bumaba Oh! ng 50%, partner, ang crime rate sa bansa sa ilalim ng Safer Cities Initiative ng pamahalaan. Grabe, bawal pa lang sa videoke ng alas 10 ng gabi, ha? Bawal din maghubad sa Bawal kalsada. 50% na kagad binaba, ha? 50%! Wow! Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nabawasan ang mga krimen hindi lamang sa urban areas kundi maging sa rural areas. Giit ni Rimulya, bunso dito ng positibong implementasyon ng batas at kooperasyon ng mga barangay, pulisya at mga pamahalaang lokal. Pagbibigay diin ng kalihim, ito ay patunay umano ng posibleng magkaroon ng payapang komunidad ng walang karahasan gaya ng mga patayan. Bahagi ng Safer Cities Initiative ang curfew sa mga menor de edad, regulasyon ng mga aktibidad lalong tuwing 10 oras ng gabi at mas pinalakas na presensya ng kapulisan sa mga pampublikong lugar. Talaga? Hindi pa nga nauubos yung mga white boys dyan sa sa may Ross Boulevard, oh. Ako Diba? ay saksing buhay. Diba? Hindi- Taga-Pasay lang tayo. Tapos malapit. pagka hindi mo pinigyan, ang tatapang pa, oh. Oo nga, Diba? eh. Sila nang, di ba? So, parang wala naman ako nakikita ang pulis pag 10 oras ng gabi. Masyado. Ayun nga eh. Ah. Bakit bumaba ka mo ang kriminalidad? Dapat bigyan tayo ng survey. Di ba? Oh. May stats dapat. Sige, tingnan natin. Oo. Ay, sus, may saan kaya pala, recently lang, may inambush dito sa dito sa Quezon City. Oo. Di ba? Patay In yung driver. broad daylight, Oo. di ba? Hindi naman, alas 4:30 no? Hindi, alas 3:40 pala. Oo. May Oo. maraw pa rin yun. Maaraw pa rin ba yun? Mainit eh, kaya wala masyado sa daan. Kaya mabilis na nakatakas. Hindi pa nga nila matukoy kung sino yan, oh. Di ba? Sus, may ginawang buhay talaga. Radyo natin nationwide.